ginagawa po namin, surveillance muna. Dapat kahapon, implement ko dapat kahapon. Ang problema po, wala sila doon sa area. So, Kayo na po tayo? kami ngayon, bumalik sila sa area, hihingan po Kayo nila po yung tayo? mga trucks. So, Charge, sige, alam po charge na mo na lang sa mga tao po na. Kasi super traffic na yun sa... Operation talaga. Pero, Patrick, talagang ano yun, lahat yun ang dumaraan doon, kinukutongan na sila. So, ang dami po pera na mga tauhan nyo doon. Opo, ma'am, yun yung naging reklamo na mula pa nung pumasok ako dito, kaya na-show ko sila yan. Nagigat din pa ng tresto, kaya ako nga narinig tresto. Kaya, seizure kasi Ano po ginawa ninyo doon sa kanilang hepe? Siguro Hindi naman, may chance pa naman. Yeah, pero may adventure. nila, Tawagan ko pa siya sa kanyang ate. Oo, yung first ano mo pala sa kanyang chat. Sabi mo? Stop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Idugtong na lang po natin ito. Dito din lang naman at dadalhin natin sa may Greenbelt 5. Diretso na natin at hindi tayo nakapag-play. Ano? Alam na natin. Continue for 700 meters, then turn left onto Esperanza Street. Continue straight at this traffic light. pero yung ginagawa ngayon, basically, ministerial. Tama po, parang ministerial and administrative in nature. Kasi parang isa-set lang naman yung mga ano no? Yung mga like yung mga ano ba yung mga evidence acceptable at saka yung mga witnesses na tatanggapin na magkabilang panig. Kasi mukhang nagmamadali yung depensa. Dahil kasi sabi kanina ni Representative Reneco, isa daw narinig yata nila pinapag-dismiss ka agad yung kaso. Okay, di ba yun? Well, hindi po, alam ko po ay iba dapat sa ibang ano pa yan, ano? Sa ibang Trial proper yan, di ba? Oo, although we were already expecting na gagawin yan ng defense panel. Kasi nga I think nai-head na nila noon, kaya nais nila na ma-dismiss itong articles of impeachment laban kay Vice President. So I don't know if this is a valid move on the part of the defense at this point. Pero Dr. Coronation, hindi po ba dapat humaharap na yung pangalawang pangulo as early as now? Kasi nga, parang diba sagutin na niya, kung nagmamadali kasi sagutin na nila sa ordinary litigation, kadalasan yata, even yung humaharap na rin kaagad yung akusahan. Opo, pero since this is not similar to an ordinary Continue straight at this traffic light. freedom pa yung Vice President na huwag mo nang lumabas sa pre-trial stage. So I think it's going to be her discretion whether or not she would appear as early as now. Baka mamaya gusto niya i-reserva yung kanyang appearance sa impeachment trial doon na mismo sa trial proper. Pero tama ka sir, no? I think you're referring to the kind of attitude that the Vice President should have. Ano ba dapat yung pakita niyang attitude dito? Dapat ko talagang, kasi mas maganda kung maharap siya, kasi ibig sabihin, kapagaman Continue straight at this traffic light. is that mukhang hindi siya guilty. Kasi hindi siya natatakot tumarap sa impeachment trial. So, at baka pang posibleng maging nito, pagtingin ng publiko is that, ay mukhang hindi siya guilty kasi willing siya umarap sa impeachment trial. We can also consider, baka mamaya gusto nga ni BP, ayaw ng mga abogado. Hindi po kaya ito'y pagpapakita na mahina yung depensa kaya ayaw kasi inire-reserve nila dahil nga meron ding balita na siya ay tatayo ring testigo para sa kanyang sarili. Well, pwede rin naman po yun, pero kung isipin po natin, bakit nais defense panel na as early as now ay ipa-dismiss ito? Tingin ko po ang
ibinebenta nila para sa kanilang kliyente na si Vice President Sara Duterte ay makulit yung pag-scrutinize, pag-present ng mga ebidensya laban sa kanya at pag-scrutinize noon. Kasi remember, nung nasa ano pa po yan, yung mga ebidensya na yan, i-present sa House Committee on Justice, hindi naging magandang impact sa imahe ni Vice President. Kasi biruin mo yung mga bank documents, mga AMLAC documents. Mahirap po kasi mahirap siyang kumagawa ng the part of the Vice President and their team. Parang ang hirap niya sagutin. Kasi these are documents. Pero para po siguro, panguling tanong na lang po namin, para po sa publiko, ano po yung dapat nilang pagtingin, ano yung dapat nilang bantayan sa pagpapatuloy nga sa pagsisimula nitong impeachment trial? Well, ang unang-una po dapat tingnan ng mga kababayan natin na interesado manood ng impeachment trial laban kay Vice President. Una yung since nasa bagong mayorya na yung control ng Senado, dito magkakaroon tayo ng impact sa pag-handle, sa pagdaloy ng impeachment trial. So tingnan ho natin kung i-upload ng majority bloc led by Senate President Jeff Salian yung tinatawag na fair and impartial trial and objective. So hindi na natin maging objective ang ating mga senator judges at walang manipulation na mangyayari. Tapos Continue straight at the first traffic light, then at the second traffic light, turn ay left. mag-rely dun sa evidence. Because ultimately, at the end of the day, sila po ay magde-decide. Titingnan nila kung guilty o hindi itong Vice President natin. So, sana ang hindi nila, hindi yung kanilang political affiliation o yung partisanship, kung hindi talaga on the strength or weakness of the evidence, dapat dun po mag-rely o magdedepende ang decision ng ating mga senator judges. Pero kasi isa sa pinag-uusapan ngayon, yung bagong mayorya masyado malimbisin. Enter leftmost lane, then in 90 meters, turn left at the traffic light. Okay lang ba na hindi i-televise yung trial? Well, sa akin po, okay lang naman kasi hindi pa naman talaga tingin yung trial proper. Ang pinag-uusapan lang naman dito ay mga administrative matters, kagaya ng pag-accept ng mga evidence mula sa magkabilang panig, at saka yung mga witnesses. So, tingin ko, dahil hindi siya In 100 meters, turn left at the traffic light. mayroong kumbaga malaya na nakapagsasalita. Enter leftmost lane, then in 60 meters, turn left at the traffic light. Wala pa pala yung mga senator judges, wala pa yung mga magkabilang panig, malaya sila nakapagsalita, hindi walang public pressure, at saka hindi kailangan mag-grandstanding. Alright, siguro po talagang abangan na lang natin atong pagbabalik ng season 2 ng Netflix. Maraming salamat po, Dr. Dennis. Salamat ha. Maraming salamat po, magbuhay po kayo. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Yan po si Dr. Dennis Coronasyon, isa pong political analyst. So, paano? Susunod na sa Radyo Digital TV ang Arangkada Balita kasama sina Jack Batallones at Maan Macapagal. Mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapaminggan sa DZMM Radyo Patrol sa I-30 sa Metro at Mega Manila. Mapapanood naman po ang issues pattern kasama si Tony Velasquez at DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at sa DZMM Facebook page. Bye! Happy weekend! Bye! Meron pa pala. Bye! ATM. Anong take mo sa DZMM? Bigan ka! Anong ginagawa mo sa kapangyarihan ng kasalanan? Check the first shot. So, dapat pala, ikaw lang ang pwedeng makarap. With you, respect. Dapat ang PRTV Prime at pagbayang papapakinggan DZMM Radio Patrol sa I-30 at SM Radio Originals. Ang may idol, kalmalan para sa inyong kaligtasan. Dug, covered, hold
talaga. In 100 meters, turn right, then you will arrive at your destination. Ang mga balita sa inyong PRTV Spring. Dito yan sila rin po. Ano po? In 40 meters, turn right. Kahit sa kanan. Pag Ah, ahon doon na sa lang. pagkaahon na lang. Oh, sige po. Dito, wala dito. Ay, pag-ahon na lang. Apa. You have arrived at your destination. Ah, yung pag-announce siya dyan. Ah, Saluyang sinasagawa ngayon ang pre-trial conference para sa pagdinig sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Mamaya kumuha tayo ng detalye mula sa Senado. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng mapa. Sa ngalan ni Inya Corpus, ako si Maan Makapagal. ingat po ma'am. Thank you po. God bless po. Salamat din po. Thank you. You have arrived at your destination. Passenger is sharing their location. Paalam po.